Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Noon lamang tumayo si Yunlin at nag-cross ng mga braso, sabay tanong. Hoy, tama na. Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Sabihin mo kung bakit ka nagmamadaling pumunta rito. Biglang naalala ni Su Yunlan ang pangunahing usapin at itinuro si Hong Qianyi na akasadong nagsabi. Junior, kapatid Yi, ang nakatatandang alagad mo ay nagbabalak ng pag-aaklas. Hindi lamang niya gustong sakupin ang solar orbit, kundi pati tayo ay pinagtatangkaan niyang atakihin. Tiningnan ni Yi Junlin si Hong Qianyi at nagtanong. Mahal kong alagad, totoo ba ang sinasabi nila? Pinisil ni Hong Qianyi ang kanyang kamao at mayabang na umamin. At ano kung totoo? Ano ang magagawa mo sa akin? Paparating na ang hukbo, malapit na ang kamatayan ninyo. Hindi nyo ba nakikita ang kalagayan? Galit na sumigaw si Su Yunlan. Lintik ka, walang utang na loob na taksil. Kailan ka ba pinakitaan ng di pagkakapantay ni Junior? Kapatid Ye, lalong humigpit ang kapit ni Hong Qianyi, sabay putok ng galit. Ano ba ang alam mo? Sa matagal na panahon, itinuring lamang akong isang utusan, paulit-ulit na pinapahiya. Hindi ko na kayang tiisin pa. Nananatiling nakatayo si Junlin, madilim ang mukha habang pinagmamasdan ang pagtatalo ni Su Yunlan at Hong Qianyi. Pagkaraan ng ilang sandali, tinakpo niya ang kanyang mukha sa dalamhati at mahina niyang binigkas. Kabayaran. Ito'y tunay na kabayaran. May mga huwad na luha, hinawakan ni Yi Junlin ang kamay ni Xiao Ji at same time na nakiusap. Huwag mo siyang sisihin. Hindi dahil hindi ako mabuti, kundi madalas kong hindi nadarama ang damdamin ng aking alagad. Ako ang nagkamali, at taos puso kong pinagsisisihan. Malungkot na tumawag si Xiao Ji. Guro, nang masaksihan ito, hindi na iwasan ni Su Yunlan na mapahinto at sabihin. Junior, kapatid Ye, ngayon ko lang nakita ang ganito sayo. Ngunit si Hong Qianyi ay hindi makapaniwala at malakas na sumigaw. Tigilan mo ang pag-arte, magpatuloy ka kung gusto mo. Kilalang kilala ko ang mukha mo kaysa kanino man. Plano mo bang magpakitang gilas sa harap ng lahat? Ipinatong ni Yi Junlin ang kamay sa kanyang dibdib at buong sinseridad na sinabi. Siya Hong, minamahal kong alagad na si Qianyi, tunay na napagtanto ni Guro ang kanyang pagkakamali. Mapapatawad mo ba si Guro? Sa huli, tayo ay Guro at alagad. Magsimula tayong muli, maaari ba? Agad na umiwas si Hong Qianyi at malamig na tumawa. Imposible, huwag mo na akong nakakasuka pa. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng sistema. Binabati ang host sa pagtapos ng pansamantalang misyon, ang aktibong pag-amin ng pagkakamali at pagbuhos ng lahat ng damdamin upang pukawin ang simpatiya ng iba. Ang gantimpala ay ang Immortal Tyrant Body Formula, isang pinakamataas na kasanayan na pinag-iisa ang lakas at katawan. Kapag naabot ang sukdulang antas, kaya nitong lumikha ng di masisirang katawan na yayanig sa kasaysayan. Pagkarinig sa ulat ng sistema, dumilim ang mukha ni Yunlin at binitiwan ang kanyang pag-arte, iniisip. Sa wakas, natapos din. Napakaiba ng misyong ito, ngunit mabuti na lang at maganda ang gantimpala, karapat-dapat sa lahat ng pagsisikap. Kung tapos na ang misyon, saka ko na lang kayo dahan-daw ang lalaruin. Bumalik si Yunlin sa upuan at tamad na humiga, inilapag ang mga kamay, at nagsabi. Xiao Hong, dapat mong maunawaan na kapag naging guro ka, habang buhay ka ng guro. Ano man ang mangyari, ako pa rin ang iyong ama, o mas tama, ako ang iyong guro. Pagkatapos ay nag-isip siya, medyo asarin pa para makita kung hanggang saan niya kayang tiisin. Kung kailangan ko talagang kumilos, ituring na lang itong isang karanasang ipinadala mismo sa pintuan ko. Nang marinig ito, nagalit si Hong Qianyi at mariing tumugon. Ano? Itinaas ni Junlin ang tasa ng milk tea, uminom, at tinawag. Xiao Ji, halika rito at imasahe. Ang guro, agad na sumagot si Xiao Ji.
Opo, guro. Nakita ni Xiao Daiho ang asal ni Yunlin at nagsimulang magduda, kaya sumigaw. Kayo, baka naman si Junior. Kapatid Yi ay sobrang na-stress na at nagiging schizophrenic na. Mabilis na sinigawan siya ni Su Qian. Tahimik ka. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ni si Hong Chen-yi ay hindi rin moari kung ano ang nasa isip ni Yunlin. Ano ba talaga ang gusto ng taong ito? Nakaupo nang nakapatong ang isang paa, tamad na tumingin si Yunlin kay Hong Chen-yi at sinabi. Xiao Hong, 200 taon ka nang nagkukulong sa solar orbit. Ngayon na bumalik ka, lumabas ka, sa tingin mo ba ay nakakaangat ka na? Padalos-dalos na tinaas ni Hong Chen-yi ang kamay at sumigaw. Tama na ang mga kalokohan. Ibigay mo na lahat ng mayroon ka. Maaari kitang tulungan, pero kung tatanggi ka, dito ka mamamatay. Lumapit si Xiao Daiho at bamulong sa tainga ni Su Yunlan. Guro, tila handa pa ring tumulong ang taong ito. May konsensya pa rin siya. Malapit nang sumiklab ang isang malaking digmaan. Kung makukuha natin ang tulong niya, baka masolusyonan pa natin ang krisis. Hindi naglakas loob si Su Yunlan na magdesisyon at sinabi. Nakadepende pa rin ito sa opinyon ni Junior. Kapatid Ye, tumawa si Yi Junlin at nagtanong. Sigurado ka ba na mas malakas ka na kaysa sa akin ngayon? Kahit palagi mo akong pinipigilan at sinasayang ang mahalaga kong oras sa pagsasanay, matagal na kitang nalampasan sa cultivation at lakas habang nasa solar orbit ako. Lalong nainip si Hong Chen-yi at pinakawala ng kanyang masamang enerhiya. Bilasan mo. Tama na ang pag-aatubili. Paparating na ang armada ng Immortal Sect sa Misty Peak. Gusto mo ba talagang kumilos pa ako ulit? Nakatitig si Xiao Ji sa kanya, ramdam ang masamang enerhiya at takot na nagsabing. Napakakakilabot ni Hong Sr. Kapatid, nangangitim ang mukha ni Su Yunlan sa takot at mabilis na nag-isip. Si Hong Chen-yi ay nagkaroon na ng matinding ambisyon at nagnanais agawin ang lahat ng pagkakataon mula kay Junior. Kapatid Ye, malakas siyang sumigaw. Junior, kapatid Ye, narito ako upang tulungan ka. Mula sa itaas, bumaba ang isang spaceship at padalos-dalos na umatake gamit ang isang makapangyarihang palad, pabagsak kay Hong Chen-yi, ikinagulat ng lahat. Sa tindi ng galit, siya'y lumingon at sumigaw. Kapangahasan, agad na itinulak pabalik ni Hong Chen-yi ang teknik gamit ang isang hampas ng palad. Nang makita nilang bumalik ang kanilang teknik, nagsigawan ang mga nasa spaceship. Bumalik ang atake natin, lumayo agad, ngunit sa sandaling lumipad palabas ang lahat mula sa itaas, iyon din ang naging huling sandali ng kanilang buhay. Nagkadurog-durog ang spaceship sa 100 piraso, at kasabay ng pagbagsak ay ang mga sigaw ng galit at pagkataranta. Tulong! Sino ang gumawa nito? Lumayas ka at harapin ang kamatayan. Lumipad paitaas si Hong Chen-yi, malamig na tumikim, at naisip. Sa sandaling ito, naglakas loob pa talaga silang. Pumunta rito at manggulo sa akin. Pero si Junlin ay hindi ko naman talaga katapat. Sa huli, mapupunta rin sa aking mga kamay ang lahat ng kanyang mga yaman. Una, kailangan kong alisin ang mga langaw na ito. Lumipad siya palabas, hinarap ng tuwiran ang mga miyembro ng Immortal Sect at mayabang na nagsabi. Ako ang gumawa nito, kaya ba ninyo akong tiisin? Isang matandang nakarating na sa huling yugto ng Integration Realm ang tumalon nang makita si Hong Chen-yi at sumigaw. Isang babaeng walang saysay ang naglakas loob na magyabang dito. Isa pang matanda sa kanyang likuran ang naghanda upang umatake at nagsabi. Hayaan mo ako ang bahala sa kanya. Sumugod siya ng galit na galit at sumigaw. Matay ka, pantay rin ang kay-abangan ni Hong Chen-yi at sumagot. Mga walang kwentang langaw. Sabay hampas niya at malakas na. Sumigaw, matay. Agad na napasinghap lamang ang matandang iyon bago tuluyang maging abo. Nanlamig ang mukha ni Hong Chen-yi habang iginagalaw ang kamay. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras ng insenso. Lumayas kayo sa Wasteland Province. Kung hindi, mamamatay kayo.
Nagngalit ang ngipin ng matanda sa loob ng sekta habang nakatayo sa spaceship at galit na sumigaw. Ano? Nangangahas kang mag-utos sa ngalan ng numero 1 immortal sect sa Eastern Domain. Tama ka, nadaplisan lang ng malas ang elder at napatay. Pero sa tingin mo ba kaya mong harapin ang 12-dosenang, maging ang daan-daang integration realm na kalaban ng mag-isa? Sabay-sabay silang nagtalunan pababa, sabay sigaw. Patayin ang babaeng ito at dagwang lipulin ang Xi'an Tian sect. Bahagyang ngumiti si Hong Chenyi at pinakawalan ang di mabilang na masasamang espiritu, sabay sabing. Ayaw nyo ng alak na iniaalok, pero nais nyong uminom ng alak na parusa. Kung ganoon, magbubukas ako ng bahay katayan. Pinakawalan niya ang di mabilang na bungo na puno ng masamang enerhiya at malakas na binigkas. Abyss Soul Devouring Fire, sunod-sunod na napaatras ang mga Integration Realm Elders, kung saan isa sa bawat tatlo ay agad na namamatay sa kanilang pagharap sa kanya. Nagdala ang napakaraming bughaw itim na mga bungo ng lagim sa buong larangan ng labanan, animoy mga balang na nagwawala. Marami sa mga Immortal Sect na. Ang mga alagad ng Immortal Sect ay diretsyong sinunog hanggang mamatay, umiyak sa matinding sakit, at ang kanilang mga sigaw ng tulong ay umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Patuloy na sumisigaw sa hapdi ang mga alagad ng Immortal Sect. Ang kamay ko. Huwag niyo hayaang makagat, malalason ako. Tigil na. Pakiusap, tigilan mo na. Bahagi ng langit ay natakpan ng mga bungo. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang lumitaw at umalangaw-ngaw ang tinig ng Adidafat. Mga kapatid na nag-aalay, dumating na si Shin Kung Pagod upang tulungan kayo. Malamig na tumikim si Hong Chenyi at tinanong. May isa na namang naghahangad ng kamatayan. Ang guro ng Shin Kung Pagod, na nasa rurok ng Integration Realm, ang nanguna sa pangkat ng mga mungheng disipulo. Tumingin siya pababa sa sitwasyon, nakakunot ang noo at nag-iisip. Ano ang nangyayari? Malinaw na sinabi sa balita na ang alagad ni Yunlin ay kaka-rating lang sa Divinity Realm. Pero sa nakikita ko ngayon, may mas mataas bang pagkana ng langit? Kung ganito ang kakayahan ng alagad, hindi ba't mas lalo pang makapangyarihan si Yunlin mismo? Anuman ang nakatakdang dumating na nga. Ang busog ay naihila na at hindi na mapipigil ang pagbitaw ng palaso. Tinawag niya ang mga disipulo upang maglunsad ng kontra-atake at malakas na sumigaw. Huwag kang masyadong mayabang, pinuno ng demonyo. Agad na gumamit ng teknik si Hong Chenyi at mariing sumagot. Kayo ang mga huwad na mungheng pinaka-kinamumuhian ko. Mamatay kayo. Agad tumama ang teknik na iyon, winasak ang pananggalang na itinayo ni Master Hui. Nang makita nilang papalapit ang makapangyarihang teknik, nagpanik ang mga disipulo ng Shin Kung Pagod at nagsigawan. Bakit ganito? Bakit hindi kayang buwagin ng ating selyo ang kakaibang apoy na ito? Isang demonyo, ang pinagmumulan ng lahat. Paparating na, huwag, kakalabas ko lang. Ang elementong apoy ay sumalakay na parang makamandag na mga ahas, walang tigil sa pagpupunit sa mga disipulo ng Shin Kung Pagod. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga sigaw habang si Master Hui Chi ay namutla sa takot. Baguhan pa lang tayong nakaharap dito pero 10,000 na agad sa ating panloob na mga disipulo ang nawala. Napakaseryoso nito. Lintik na Immortal Sect. Sino ba ang pinanggigigilan ninyo? Sumigaw siya ng walang magawa. Pinunong demonyo, hindi ka patatawarin ng Buddha. Kasabay nito, pinakawalan niya ang isang malakas na atake upang supulan si Hong Chenyi. Ngunit pinakawalan ni Hong Chenyi ang kapangyarihan ng apoy, pinigil ang kanyang kamay, at buong tapang na nagdeklara. Kahit dumating pa ang Buddha mismo, papatayin pa rin kita. Lumitaw ang labis na pagkagulat sa mga mata ni Master Hui nang agad mabuwag ang kanyang teknik, dahilan upang siya'y mapasigaw. Iwinasiwas ni Hong Chenyi ang kanyang kamay, binawi ang elementong apoy, at malamig na tumikim. Hindi mo man lang alam ang tunay mong lakas. Nasaksihan ni Su Yunlan, Yunlin, at Xiao Deiho Balo ang lahat.
Namangha si Su Yunlan at napasigaw. Junior, kapatid Yi Jun, ang talento ng alagad na ito ay talagang nakakatakot. Ang maliit na templo ng Shin Tian sect ay imposibleng makapagsilbi bilang sisidlan ng ganitong kalaking Buddha. Sumang-ayon si Xiao Deho. Tama, sa ngayon, siya ang nagpoprotekta sa ating Shin Tian sect laban sa kapahamakan. Ang kailangan lang natin ay sundin ang kanyang mga kondisyon at huwag siyang labanan. Ang pinakamahalaga ay mailigtas natin ang ating buhay. Masayang sumigaw si Xiao Ji. Napakagaling talaga ni Hong Sr. Kapatid, sige lang, Hong Sr. Kapatid. Samantala, si Yi Junlin na kanina patahimik ay hinimas ang kanyang baba at nag-isip. 2 araw pa lang siyang nagkukulong. Tingnan ko kung ano ang kaya kong mabatid. Binuksan ni Yi Junlin ang kanyang heavenly eye upang suriin si Hong Chenyi, at nakita niyang umabot na ito sa semi-great ascension realm. Hindi gaanong nagtaka si Yunlin at inisip. Kaya pala, nakatawid na siya patungo sa Great Ascension Realm. Kaya ganoon siya kakumpiyansa. Kung kaya niyang aipantay ang lakas niya sa akin, ayos lang. Hihintayin ko lang siyang matapos at saka ako rin ay babasag. Sa sandaling iyon, napunit ang isang napakalawak na espasyo at naglabas ng mapang ibabaw na kapangyarihan. Agad na sumigaw ang lahat sa labas. Tingnan ninyo doon. Dumating na ang mga core elder upang tulungan tayo. Malugod naming tinatanggap ang mga kagalang-galang na pinuno. Nagulat si Su Yunlan nang marinig ito at nagsabi, mga kagalang-galang, ibig sabihin, 18 monghe sa Great Ascension Realm ang dumating. Sila ang walang hanggang pundasyon ng Immortal Sect, ang pinakamalakas sa buong Eastern Domain. Naku, masama ito. Ako na ba talaga ang nagdala ng pagkawasak sa Shin Tian sect? Ipinaliwanag niya pa, ang 18 kagalang-galang ay ang pangunahing puwersang pandigma ng Immortal Sect. Bawat isa isang makapangyarihang dalubhasa sa Great Ascension Realm. Sama-sama nilang pinigil ang Bei High Demon King, nilipol ang Nanhuang Demon Sect, at kinikilala bilang ang hindi matatalong alamat ng Eastern Domain. Hinimas ni Yunlin ang kanyang baba at bahagyang ngumiti. Napakaganda. Kumpara sa semi-great ascension, ang tunay na Great Ascension Realm ay mas kaakit-akit. Muling kinuha ni Yunlin ang kanyang composure at sinubukang udyukan si Hong Chenyi. Nang salagin ni Hong Chenyi ang pag-atake mula sa Immortal Sect, ipinamalas niya ang kanyang tagumpay sa Great Ascension Realm. Sa huli, dumating ang 18 kagalang-galang, na nagdulot ng matinding panganib sa Shin Tian sect. Bumaba si Ling Fone Venerable One, na nasa Great Ascension Realm Perfection, at malamig na umismid bago nagsabi. Kayo ay mga walang silbi, isang kahihiyan sa ating Immortal Sect. Sumang-ayon si Jin Shi Venerable One, isa ring Great Ascension Realm Perfection. Isang makapangyarihang Immortal Sect ng Eastern Domain, at ngayon, isang batang babae ang umabuso sa inyo ng walang awa. Kung hindi kami mismo pumunta rito upang pangasiwaan ang labanan, hindi ba't pagtatawanan tayo ng buong mundo? Ngunit walang pakialam si Hong Chenyi at tinitigan siya, saka nagsabi. Anong sibuyas na tumubo ka na lang ba na naglakas loob na bastyusan ako? Agad namang nag-alab sa galit si Jin Shi Venerable One at sumigaw. Ano ang sinabi mo? Ngunit sumabat ang isang matandang elder ng Immortal Sect mula sa early stage ng Great Ascension Realm. Jin Shi Venerable One, hindi mo kailangang bigyan ng atensyon ang isang taong malapit ng mamatay. Paano nagawa ng isang hamak na Great Ascension Cultivator na hadlangan ang ating Immortal Sect? Dagdag pa nila. Bukod doon, sobrang kay-abangan niya Junlin na pinadala lamang niya ang kanyang alagad upang makipaglaban sa atin. Hindi ba't minamaliit niya ang ating Immortal Sect? Patayin muna natin ang babaeng alagad niya. Tingnan natin kung masasaktan siya habang nagtatago sa loob. Nang marinig ang pangalan, nagngit-ngit si Hong Chenyi. Kumaway siya ng kamay at sumigaw. Lumayas kayo, wala akong kinalaman sa kanya. Ngumiti nang may panghahamak si Jin Shi Venerable One,
Tinaas ang kanyang ulo at nagsabi. Tunay ngang malakas ang ugnayan ng guro at alagad. Sige, hulihin ninyo siya at sisirain ko ang kanyang mukha. Pagkasabi noon, inilabas niya ang kanyang dila. Sabay-sabay silang tatlo na sumugod upang umatake. Sinabi ni Hong Chen-yi, Jr., kapatid, sa ilalim ng aking Chinyon palm, walang bilang na mga kaluluwa ang naglaho. Ngayon, lilipulin ko ang iyong banal na kaluluwa at iiwanang guho ang iyong mga buto. Sa isang hampas ko lamang, durugan ko ang 10 na tulad mo. Ngayon, kukunin ko ang ulo mo bilang alay sa aking espada. Naniniwala ako na makakatulong ito upang mapalakas ang isang pambihirang spirit sword. Umismid si Hong Chen-yi, walang bahid ng takot, at nagsabi. Dugo bilang alay para palakasin ang espada. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na impyerno. Isang makapangyarihang atake ang ibinato kay Hong Chen-yi, ngunit naghanda siya at naisip. Yunlin, hintayin mong matapos kong patayin ang lahat ng mga peste na ito. Pagkatapos, titingnan natin kung anong dahilan ang mayroon ka para manatiling tahimik. Isang napakalaking kamay na nilikha ni Hong Chen-yi. Ang direktang tumama sa magic seal. Nabigla ang tatlong matatanda at hindi makapaniwala. Hindi. Imposible ito. Isa lang siyang semi-great ascension. Ang aking Ching Wuan palm ay pinagsama na sa kaluluwa ng sinaunang demonyo. Paanong matatalo ito ng isang mababang uri na tulad mo? Biglang sumabog ang enerhiya at nadurog ang espada ng palasalita. Hindi makapaniwala ang matanda at sumigaw. Ang aking katawan ay nagwasak. Hindi, ang fire demon na ito ay sinunog pati ang spirit sword. Ang gabay na pulang buhok, kasama si Ling Fong at Jin Shi Venerable, ay lalong nag-apoy sa galit sa kanilang nakita. Isa lamang siyang nasa Great Ascension. Paano niya nagawang itaboy ang tatlong nilalang sa Early Great Ascension? Hindi ako makapaniwala na sa lugar na ito na tigang at liblib ay may umiiral na ganitong henyo. Ang babaeng ito ay hindi dapat palampasin. Patayin natin siya. Pagkasabi noon, ang mga kasapi ng Immortal Sect ay sumugod ng may buong determinasyon, pinakawalan ng lahat ng kanilang nakamamatay na teknik, Great Compassion Palm, Star Picking Hand, Dragon Suppressing 8 Killing Technique, Soul Extinction Concealment. Sa kabilang panig, pinakawalan naman ni Hong Chen-yi ang Heavenly Dragon Flame, kasabay ng isang makapangyarihang dragon na umatake sa kanila. Libu-libong maliliit na dragon ang kumalat, umatake sa mga kasapi ng Immortal Sect. Habang unti-unting humihina ang mga alon ng apoy, si Suyunlan na nasa ibaba ay nabalot ng pawis. Hindi ako makapaniwala na kayang tiisin ni Hong Chen-yi ang napakaraming kagalang-galang na gaya nito. Si Xiao Daiho ay balisa habang minamasdan ang sitwasyon. Sayang lamang, humihina na ang apoy. Ang mga agos ng berde, pula, lila, at dilaw na kapangyarihan ay dumiretso kay Hong Chen-yi. Umismid ito at nagsabi, mukhang wala ka pa ring kapangyarihan. Nagpasya rin siyang lumaban hanggang sa huli, itinaas ang kanyang kamay at nagwika. Kung hindi mo ito maiiwasan, hahatiin ka sa dalawa. Si Hong Chen-yi ay nagtipon ng lakas at sumigaw. Lipulin ang demonyong apoy. Halika. Isang dragon na yari sa espiritual na enerhiya ang lumipad palabas, patuloy na kinakagat at nilalamon ang makukulay na agos ng kapangyarihan sa kanyang harapan. Ang mga kasapi ng Immortal Sect ay nanghamak at sumigaw. Matapos malamon ang mga agos ng kapangyarihan, mapagmataas na sinabi ni Hong Chen-yi. Ito lang ba ang kaya ng Immortal Sect? Mabuti pa, palitan niyo na lang ang pangalan ninyo sa Mali Crew Sect. Nagtaka ang pangkat ni Ling Fong at nagtanong. Ano ito? Nilamon ba ng kakaibang demonyong apoy ang lahat ng ating mga kasanayan? Naka-cross-arm ang pulang buhok na individual at nag-isip mag-isa. Pinipigil niya ang 15 Venerable Ones. Posible bang magawa ito ng isang nilalang na kalahating Great Ascension lamang? Maging si Ling Fong ay hindi maaninag kung anong uri ng tao ang nasa kanyang harapan. Ang ganitong uri ng talento ay kahit sa hindi pa ito kailanman nakita.
Si Jin Shi, isang Venerable One, ay galit pa rin mula sa nangyari kanina at sumigaw. Bulag ba kayong lahat? Ito'y tiyak na kasanayan mula sa isang masamang sekta. Kailangang agad na alisin ang babaeng pinuno ng mga demonyo na ito. Kung hindi, magiging malubha ang kahihinatnan sa hinaharap. Si Hong Chin Yi, nasa kanyang katawang tunay na dragon, ay huminga ng malalim at sumagot. Matandang bruha, bakit hindi ikaw na lang ang kumilos? Bibigyan kita ng 3 tira para hindi mo masabi na inaapi ko ang isang baldado. Sumigaw si Jin Shi, Venerable One. Walang hiya, hintayin mong punitin ko ang bibig mo at tingnan natin kung makakapagsalita ka pa ng ganoon kapatalim. Bumulusok ng kapangyarihan ang pulang buhok na lalaki at nagsabi, kung mabubuhay pa ang babaeng ito ng 100 taon, magiging malaking banta siya sa silangang Dominion. Kailangan siyang patayin ngayon. Kailangang masira ang kanyang banal na kaluluwa. Siya at si Ling Fong ay nagtipon ng napakalakas na puwersa at sabay na umatake kay Hong Chi. Sumigaw ito sa sakit. Medyo naiilang na inisip ni Hong Chi. Peste, kasalanan lahat ito ni Ye Junlin. Kung naibigay lang niya agad ang sikreto't kayamanang iyon sa akin, hindi ko sana inasahan na magpapadala ang Immortal Sect ng 18 makapangyarihang nilalang sa Great Ascension Realm para sugpuin ang isang maliit na sekta sa ganitong liblib na lugar. Totoo ngang parang paggamit ng kutsilyong pambuwang ng baka para lang sa pagkatay ng manok. Namumukol ang mga ugat ng pulang buhok na lalaki habang malakas na sumigaw. Hanggang dito ka na lang. Ibinigay niya ang isang suntok gamit ang baston palm technique. Tumama ang palad na iyon ng diretso kay Hong Chin Yi, dahilan para siya'y tumilapon pabagsak sa lupa. Nakabulagta si Hong Chin Yi, umuubo ng marahas. Yuk, ubu, ubu. Agad na tumakbo si Xiao Ji, at tinawag. Hong Senior Brother, ayos ka lang ba? Samantala, si Ye Junlin ay kampanteng kumakain at nanunuya. Aking mabuting disipulo, hindi ba't nangako kang itataboy mo sila? Bakit mukha ka ngayong aso na binugbog? Ang iyong guro ay tunay na lubos na nadidismaya sa iyo. Nagalit si Hong Chen Yi, tumayo at sumigaw. May lakas ka pang mangutya. Kahit paano, kaya kung umatras na buhay pa at sugatan lamang, samantalang ikaw ay naghihintay na lamang dito ng iyong kamatayan. Sa sandaling iyon, bumukas ang espasyal na compass sa itaas at mula sa itaas ay bumaba si Ling Fong, malakas na sumisigaw. Habang ako'y naririto, wala ni isa sa inyo ang makakaalis sa Xian Tian Sect. Nang makita ni na Su Yunlan at Xiao Deho ang espasyal na compass, nawalan sila ng pag-asa at nagsabi. Ang espasyal na compass. Totoo, ito nga ang espasyal na compass. Senior Brother, naaalala mo pa ba ang mga tala sa aklat ng mga kasanayan? Noon sa Demon Bay High 200 taon na ang nakalipas, gamit ang compass na iyon, si Ling Fong Venerable One ay nakapagpabura ng 3 tenets ng BA High sa isang kislap ng isip. Libu-libong kasapi ng Demon Clan ang naging abo at dugo. Sinasabi pa nga na minsan niyang naipit ang sinaunang Diyos Demonyo, ngunit ngayoy pati ang Sushan Sect ay nawala na rin ang karapatang mabuhay. Nagngingit-ngit at nakadiin ang mga ngipin ni Hong Xiang Yi, puno ng sama ng loob at pagtutol. Peste, talaga bang mamamatay ako kasama ng mga walang kwentang nilalang na ito? Hindi ko matatanggap ito. Si Su Yunlan ay lumingon sandali at nagtanong ng may pag-aatubili. Hoy, Junior Brother Yi, bakit ka parang napakakalmado sa ganitong sitwasyon? Paglingon ni Hong Chi, nakita niyang si Yi Junlin ay kumakain pa rin, dahilan para siya'y mapatayo sa galit at sumigaw. Kain, kain, kain. Anong oras na ba? Nasa bingit na tayo ng kamatayan at kumakain ka pa. Rin, mamamatay akong kasama ang mga ganitong uri ng tao, nakakatawa. Napakawalang hiya. Matapos maubos ang cake, ipinagpag ni Yunlin ang kanyang mga kamay at tinawag si Xiao Ji. Xiao Ji, magaling ang iyong pagluluto. Sa susunod, gusto ng iyong guro na matikman ang pulot. O okay,
Hingal na sagot ni Xiaoji, naguguluhan. Master, may susunod pa ba talaga tayo? Kalma lamang ang tugon ni Yunlin. Siyempre, pagkasabi noon, iniunat niya ang kanyang katawan at lumipad paitaas. Matamang nakatingin ang lalaking may pulang buhok kay Yunlin at galit na umungol. Yunlin, sa wakas ay nagpakita ka rin. Ngumiti ng banayad si Junlin, at hindi nakalimutang pang-asarin si Hong Xianyi. Pinalo niyo ang aking inutil na disipulo na parang aso. Bilang kanyang guro, natural na kailangan kong ipagtanggol siya. Sa ibaba, walang nagawa si Hong Xianyi kundi magmura. Lintik ka. Sabay naghalakakan ng mapanukso sina Ling Fong at Jin Shi, mga venerable ones. Ang kapalaran mo ay nakatadhanang matapos na. Balatan ka namin, huhugutan ang iyong litid, dudurugin ang iyong mga buto, at ikakalat ang iyong abo, at gagamitin ito bilang salamin. Ang tunay na utak, si Junlin, ay nagpakita na, kaya't bilasan ninyo at dakpin siya. Bagamat iniulat ng kanyang aura na nasa integration realm lamang siya, kainahinala na ang kanyang disipulo ay nagtataglay ng ganoong kalakasang kapangyarihan. Dahil dito, sabay-sabay na sumugod ang buong immortal sect upang atakihin si Yunlin. Patayin siya. Nanatiling kalmado si Yunlin, kumislap ang kanyang mga mata ng maliwanag. Sa sandaling iyon, biglang nagpaalala ang sistema. Mas mahigit, isagawa ang misyon. Natukoy na ang host ay inaatake sa unang yugto ng Great Ascension. Aktibo ang pasibong epekto, lumalakas laban sa mas malalakas na kalaban. Ang kasalukuyang cultivation realm ay umabot na sa mid-grade ascension. Ngumisi si Yunlin, iwinasiwas ang kamay at malamig na nagsabi. Napakahina ninyo. Nagulat si Su Yunlan sa ibaba at napasinghap. Si junior brother, nasa tunay na Great Ascension realm pala siya. Ibig sabihin, noon pa man ay may isang venerable one nang nagbabantay sa ating Xiantian sect. Si Hong Xianyi naman ay naguguluhan, hindi makapaniwala sa nakikita. Napakakatawa nito, imposible, hindi ito maaaring mangyari. Nakasuntok ng mahigpit, nanginginig ang mukha, at lumilitaw ang mga litid, galit niyang binigkas. Peste, gaano pa karaming cultivation ang itinatago mo? Mayroon bang lumalaro ng ganyan? Ilan sa mga kasapi ng immortal sect ay napaatras, nag-aalangan at takot. Great Ascension. Ibig sabihin, narating mo na ang Great Ascension. Casual na tumugon si Junlin. Hindi ba kayo nadismaya na integration realm lang ang akala ninyo? Ngunit matigas ang loob ni Jin Shi, ang Venerable One, at buong tapang na sumigaw. Kahit mali ang balita, mid-Great Ascension ka lang. Isa ka pa ring langgam na nakasampa sa puno. Mga kasama, bilasan ninyo at sugurin siya. Pagkasabi nito, binigkas niya ang Aura Scion. Formation of the Array. Sinundan naman siya ng iba, nagsimulang ayusin ang kanilang Forma Scion habang binibigkas ang sabayang dasal. Mas mahigit, tanggapin ang aking dugo bilang sakripisyo. Ihain ang espada upang wasakin ang kalangitan. 15 celestial exterminations. Tinitigan lamang sila ni Yunlin habang gumagawa ng kanilang palabas. Saka lamang siya tumawa ng malakas. Oha, libu-libong espada ang sabay-sabay na itinutok kay Yunlin, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw, wala man lang senyales na tatangkang dumpensa. Nag-aalalang nakatingin si Su Yunlan at nagsabi, bakit hindi pa kumikilos si junior brother? Ang sword formation ng 15 venerable ones ay sabayang umatake. Kahit isang nasa rurok ng Great Ascension ay mahihirapang tiisin iyon. Pati si Hong Xianyi ay nalilito. Anong kalokohan ba ang ginagawa ng taong ito? Talaga bang sumuko na siya? Habang kumakapal ang alikabok mula sa malakas na banggaan, lumitaw ang anino ni Junlin. Nakaharap pa rin siya, walang ekspresyon, marahang pinapagpag ang alikabok sa kanyang mga damit, saka mapanuksong nagtanong. Ganito lang ba, ni isang patak ng pawis ay hindi kayang ilabas mula sa aking katawan? Sa isip niya ay nagmuni-muni. Mas mahigit,
tunay ngang napakahusay ng Immortal Tyrant Body Formula. Kayang tiisin ang pinagsanib na atake ng napakarami na nasa parehong antas ng cultivation. Nagkatinginan ng matatandang kasapi ng Immortal Sect, nanginginig ang tinig habang nagbubulungan. Hindi ito maaari. Kahit ang isang Venerable One na nakarating na sa perpeksyon ng Great Ascension Realm ay mahihirapang makayanan ang 15th Heavenly Execution Sword Formation. Ngunit siya, nasa mid-stage Great Ascension lamang, at kaya niyang tiisin gamit lang ang pisikal na katawan. Nagngangalit ang mga ngipi ni Hong Xianyi, nangangislap ang mata sa kasakiman. Tama nga, may tinatagong pambihirang pagkakataon ng taong ito. Dapat ko itong maaga. Isang matandang nakaharap kay Ye Junlin ang nanginginig sa takot at nagsabi. Hay, hindi ka maaaring mid-stage Great Ascension lamang, sino ka ba talaga? Ngunit isang casual na kumpas lang ng kamay ni Yunlin, at ang matanda ay lumipad palayo, nalugmok sa kawalan. Bakit ka pa nagtatanong, kung patay ka rin lang naman? Kumikislap ang kanyang mga mata habang bigla siyang sumugod sa isa pa. Kayo namang dalawa. Sa takot, umatras ang lalaki, subalit bago pa siya nakatakas, naabutan na siya ni Yunlin at tinapos ang kanyang buhay sa isang iglap. Hindi siya nagsayang ng oras para patayin ang bawat isa ng paisa-isa. Mabilis siyang sumugod muli, at isang malakas na sampal ang nagpadala sa isa pa diretso bilang alila ng hari ng impyerno. Nagtakbuhan na sa Sindek ang natitirang mga kasapi ng Immortal Sect, nagsisigawan habang nagkalat. Napakakakaiba ng katawan ng taong ito. Hindi natin siya kayang labanan. Tumakbo na tayo, dakilang Venerable One, tulungan niyo kami. Matapos niyang lipulin ang natitirang grupo, kumuyam ng kamao si Yunlin at muling naghanda upang sumugod. Ngunit bago pa tumama ang kanyang kamao, ilang sinag ng kapangyarihan ang biglang nagliwanag at sumalubong sa kanya. Mula sa gitna ng liwanag, tumindig ang Venerable Hongwu, na buong lakas na hinarang ang kanyang suntok. Sa likuran niya, agad na nagsisigawan ang mga kasamahan. Maraming salamat, Venerable Hongwu, sa iyong pagdating. Hindi nakapagtataka kung bakit ikaw ay tinatawag na Venerable Hongwu. Napakalakas ng kanyang suntok, ngunit hindi ka man lang nasaktan. Ang katawan ng batang iyon ay malayo pa sa kapantay ng iyo sa body refinement. Bahagyang umatras si Ye Junlin, binawi ang lakas ng kanyang kamao, at ngumisi. Interesante, nakayanan mo talagang harapin ang isa sa aking mga suntok. Subalit si Hongwu ay bahagyang umubo, at sa kanyang isipan ay lumitaw ang bigat ng katotohanan. Mas mahigit, ang body refinement ay aking espesyalisasyon. At mayroon pa akong basbas ng Beast Soul Mark. Gayunpaman, ang resulta ng kanyang simpleng suntok ay agad na bumasag sa aking depensa. Kung tatanggap pa ako ng isa, tiyak na hindi ko na ito kakayanin. Samantala, mula sa kabilang panig ay sumigaw si Venerable Jianshi. Nagpakita siya ng isang higanteng ahas na nag-uumalulong, agad na sumugod pasulong. Ako ang bahala sa iyo, matandang babae. Sigaw niya, inuutusan ang makapangyarihang nilalang na wasakin si Yunlin.